May mga bagay na pagsubok tayong pinagdaanan na minsan hindi natin maintindihan kung bakit nangyayari o bakit kailangan natin pagdaanan ng mga yun. Pero, i-congratulate mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, congratulations kasi nagpatuloy ka. At dahil nagpatuloy ka kay Lord, nakita mo yung reward
nagpapatuloy siya kay Lord kahit na mahirap yung mga pinagdaanan niya. Amen. So ngayon, huwag tayo magsama na pasalamatan si Lord dahil alam naman natin, i-admit mo natin sa sarili natin na hindi natin kakayanin na tapusin ang year na to na hindi natin kasama si Lord. Hindi natin kayang tumayo ulit na hindi tayo pinapagaling ni Lord. Hindi natin kaya na tumawa kung hindi dahil hindi nagpadala si Lord ng mga bagay na magpapasaya sa atin. Kaya lahat ng mga bagay na kailangan natin ipagpasalamat kay Lord, ito na pinuntayin natin. Lord, maraming salamat sa January na nagsimula, Lord, yung year na sinamahan mo kami. Hindi namin alam how we will start the year, but then, thank you God kasi sinamahan mo kami. February, puno-puno ng pagmamahal. Dahil puno-puno rin ng pagmamahal na binigay mo sa amin, Panginoon. Simula at dumating na ang March at lahat ng months na lumipas. Maraming salamat dahil sa goodness mo, Lord. Nandito pa rin kami. Nakatayo kami ngayon at nagpapasalamat kami sa iyo kasi deserve mo ang pasalamatan. And marami din sa mga buhay natin na marami tayong mga hindi maamin sa buhay. Pero si Lord alam na alam niya po kung anong pangangailangan ng katabi mo. Kahit hindi mo sabihin, alam ni Lord kung anong kulang sa atin. Alam ni Lord kung ano yung mga bagay na kailangan pa natin. Kaya Lord, maraming salamat dahil kilala mo kami mga anak mo. Alam mo kung saan kami mahina. Alam mo kung saan kami malakas. Alam mo rin po, Lord, yung kahinaan namin. At ginagawa mo itong kalakasan din namin, Panginoon. Kaya Lord, gusto namin, before namin i-celebrate ang New Year, bago namin sa lubong nito, gusto mo na namin na pasalamatan ka sa mga oras mo. Puso ko yung sinisiyasan. Ang buhay ko yung alam. Ang lahat kong ay tiyak mo nga nalalaman ang lahat ng aking ginagawa sa'yo. Sa'yo ay dinigin ang lahat kong o Yahweh. Ay tiyak mo nga nakakating. Salamat, Panginoon. Kilala
sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang kakantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang kakantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang kakantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon,
Pumulin ka sa amin, itaas sa makikinig, itaas sa buhay ko, dahil ikaw ang Diyos. Ipat sa kalalitan, ang iyong kalwalhatian, walang inamoy, di mapapantayan. Pumulin ka sa amin, itataas sa makikinig, itataas sa buhay ko, dahil ikaw ang Diyos. Ipat sa kalalitan, ang iyong kalwalhatian, walang inamoy, di mapapantayan. Hallelujah, Jesus. Sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang kasalanan. Lord, sa iyo ang tulong sa ating Lord. Lord, tonight, pasigawan ang aming apoy pagsamba sa iyo. Inululunghati ka namin, sinasambahan namin, pinupuri ka namin, Panginoon, sama-sama. And Lord, namin, Panginoon, sama-sama namin pinapayag namin, Lord. Puso pasalamat sa iyo, Lord Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Okay, habang po tayo po, pati mo nga yung patalim ng Happy New Year! Happy New Year with a smile! Come on, dahil maganda sa lumuhit mo na bagong taon ng may pagandang ngiti sa ating puso. Happy New Year! 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 Okay, so kaya nga po, ang mga leaders ay minabuti po namin maging smart casual para medyo cool. Para pagpasok ng bagong taon ay medyo cool po tayo. Chill, come on! Yan, medyo napabata kami ng konti para magandang pasok ng bagong taon na puno-puno ng batang lakas, no? And batang pag-iisip. Sabi nga ni Brother Manny, batang pag-iisip. So, glory to God. Amen. At tingin mo ito sabi mo, kamusta ka? Kamusta ka? Amen. After ng Christmas, ito na tayo sa pagpasok ng kanibagong bagong taon. Okay, so, glory to God. Glory to God. Thank you Lord sa mga blessing. Thank you Lord sa mga opportunity and privileges. Okay, so, para po silang updates, mga pagbati, tawagin po natin ating pasarani. Good morning po and Happy New Year! Pakitapik mo yung katabi mo. Gising ka na ba? Gising na ang Espiritu? Para kay Lord, this is the day that the Lord has made. Salamat! I-congratulate mo yung katabi mo kasi instead na nag-prepare sa bahay yan, inuna muna si Lord para magsimba. Maraming tao abala na sa ibang bagay, pero nakalimutan nila na dapat unahin si Lord. Kasi ang buong taon, kung hindi tayo pagpapalain at hindi natin makuha ang pabor ng Diyos, mahirap po tayo maglakbay. Nawala si Lord, tama po? Kaya po tayo, inuumpisa po natin, ini-invite natin si Lord sa ating mga buhay sa pagpasok ng bagong taon. Kaya, congrats talaga sa mga naririto ngayon. Okay, nais po natin batiin. Siyempre po, meron po tayo VIP. Very important person today. Na-invited po siya. Friend po siya ni Sister Lana Mariigna. Si Jonathan Idiot. Si Idiot Idiota. Welcome, Jonathan, and this song is for you. Thank you.
ng pamilya dito sa SOB. God bless you. At sa mga birthday celebrants, meron na ba tayong January or kahapon po, birthday po ni Onem, ni Joseph Maglambayan. Happy birthday. Ayan po. Sige po, reviewin natin ng last December 24, Maricar Bagnas. At may anniversary gift na nila yan. 26, si Brother Dave Ribundin. Happy birthday. 27, Leia Bautista. Kahit malayo po siya sa atin. 29, JD Figueroa. Ating po Kingson. At kahapon nga po si Brother Joseph. So, January celebrants, meron na ba tayo, Brother Ima? Our head ng NM? Kung meron na tayo January dyan, paramdam na natin. Ayan, naku! Nakadami po pala, palakpakan natin si Lord. Maraming nabuhay ng January. Thank you, Lord. Siguro mga 9 months backward, yan po, doon po nagsipag-asawa po yung mga yan. Kaya po, marami po sila. So, Evangeline Abisada, January 4, Roger Valerio, 5, Marian Maratas, Robert Factor, then 6, Janet Amosta, 6, Serena Andrade, then si Sister Noemi Martinez, 12 at your service, and Jenny Aga, 15 po, Crystalline Abisada, and Teresita Velasco, 16, Rosalina Erlen, 25, Camille Abisada, and Alan Poblete, 27, Janet Salugao, 29 is Katrina, Cora, and Robbie Iko. So, awitan po natin na po yung nag-birthday at magbe-birthday in advance po ng birthday song. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary! Happy anniversary to you. Happy po pala, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. January 13 po ang aming po palang wedding anniversary ni Pastor. After my birthday. Ayaw niya na po akong tumanda nun. Kaya po pinakasalan niya ako. So, next Sunday po, back to same schedule po tayo. 9 a.m. po ang service natin sa Sunday po. So, ang midweek worship po natin, attend po kayo kasi dito po marami po mga testimony, miracles, na mga nasi-share po sa atin. May ginagawa po si Lord sa midweek worship. Wednesday, every Wednesday po yan, 6:30. Kaya po, kung hindi nyo pa po na-attend na ng Wednesday, attend po kayo. Yan. And again, we would like to thank yung ating po mga naging sponsors po here in abroad na nagbigay po sa atin ng mga Christmas gift giving parapol and sell para sa ating Christmas celebration. Sa mga networks po, palakpakan niyo po yung sarili ninyo. Titignan niyo po yung ating pong naging celebration last December 17. Wow, thank you. Lahat po ito ay naging posible dahil po sa bawat isa sa atin. At sa mga sponsors po natin na patuloy na nagmamahal at sumusuporta po sa atin. So thank you so much po sa inyo. And nais po natin, bago po tayo mag-offering, of course, nais pa rin po natin isama sa ating mga panalangin every Wednesday. Ay binabanggit din po natin yung ating mga kapatiran, mga members, or mga close friends po na may mga karamdaman. Sama po natin sila. Yan po sa ating po mga prayer of healing po natin sa ating family altar. So, bago po tayo magkaloob, ready na po ba kayo? Pwede po bang hilingin
ang finance na i-provide dito yung ating seed box. Diyan po tayo mag-offering today. Kasi po yung verse po natin, bago yung verse po natin, nais ko pong i-remind po ang bawat isa sa atin na sa ating pong pagkakaloob ng ating tithes and offering, these are an important part of Christianity. Alam niyo po ba yun na very important po ang pagkakaloob ng ating tithes and offering? Because by giving, we put our love for God before our love for money. Pag nagkakaloob daw po tayo, pinapakita natin na mas mahal natin ang Diyos kaysa mas mahal natin yung pera kaysa sa Diyos. Hello? Kamustahin mo po yung katabi mo? Hello? Yan po, ano? So, giving also supports the church to spread the gospel and teach the Bible to members, no? Ang ating pong pagkakaloob ay pagmimisyon ng gawain ng Diyos. Kaya po, wag natin pong papaliparin yung pera lang natin sa pagkain. Kasi po yung pagkain, nauubos po yan. Kahit anong gawin nyo po, pag titingnan nyo po, hindi po magkakasya budget nyo. Pero kapag po tayo nagbigay sa Panginoon, kahit kulang ka, nadadagdagan ka na. Kaya po this coming New Year, sa pagpasok ng bagong taon, sana po mabago ni Lord yung mindset natin sa pagkakaloob. Kasi po, kaya po, pinalagay ko po dyan, kayo po ang magdadala ng inyong joyful offering sa Panginoon. Sa Nehemiah chapter 12 verse 43, ang sabi po dyan, ng araw na iyon, nag-alay sila ng maraming handog at masayang nagdiwang ang mga tao dahil sa kagalakang dulot sa kanila ng Diyos. Sino po ba nagagalak may ginawa ang Diyos sa kanya sa buong taon? Amen? Meron. Yun lang nandito pa tayo sa mundo, napakalaking bagay para magpasalamat tayo sa Panginoon. Kaya dapat may kagalakan tayo naghahandog. At dito po, mga lalaki pa, lalaki ang binabanggit dito, pero minention tayo. Pati ang mga babae at mga bata ay nagdiwang din, kaya't ang ingay nila narinig sa malalayong lugar. Kaya po hindi lang sa praise and worship po tayo dapat nagdiriwang at naririnig ng paligid natin, kundi pati sa ating pagkakaloob. Kaya po bago natin, sa pagbibigay po natin ng offering, yung pong ating mga torotot, yung ating mga daladalang pangingay dyan, pagpupuk man, isabay po natin yan. Boses man natin yung maingay. Sige po! Magdiwang po tayo ng kasalanan. Maghandog po tayo sa Lord. God bless everyone!
Fridays FG. Okay, so pwede tayo magpupo. Okay, natawagan ko yung aming family, si Pastora at si Jaka sa harapan. Bago po i-share yung message. Amen. So, yan. Guys po nating in behalf of our family, na yung pastor, yung lingkod, pastora, ay nais po namin magpasalamat sa Lord. And nais po namin samahan po kami ibalik sa Lord ang pasalamat at papuri. Pwede niyo po kami sa kanya.
pasasalamat sa Diyos. Maraming salamat din po, mga kapatiran. Salamat po. Patuloy tayo sa ng Lord sa panibagong taon. Sama-sama tayong pagpalagan. Salamat po sa pagsama ninyo ng buong taon ng 2023 sa ating simbahan SOB Cavite Kawit, and we are looking forward na kasama pa rin po namin kayo itong taon ng 2024, kasama sa pag-welcome natin ng maraming souls na idadagdag ni Lord sa ating simbahan. Kayo po ang fundadores ng simbahan matatag sa SOB Cavite Kawit. So, salamat po. We love you so much po. Amen. Thank you, family. Salamat sa aking pamilya na talagang nandiyan, through thick or thin. Binagyuman, anong mananasan ay salamat sa Lord sa opportunity na kami buong pamilya pa rin nakapaglilingkod sa Panginoon. Kung mabalikan po natin ang 2023, wow ba or meow? Wow. Okay. Wow in the sense na hindi tayo pinayagan ng Lord na yung buong taon ay puro problems o puro kabigatan. Binigyan niya tayo ng paraan para lang natin makita kung gaano kabuti ang Panginoon. Kasi kung babalikan po natin ang 2023, talaga hindi madali ang naging 2023 for us. No? Maybe not just for us, but also sa church, maging sa inyong pamilya. Natatandaan po natin, pagbukas ng bagong taon, tayo po ay nalipat ng building. From bukas, tayo po ay nalipat dito. No? We don't have enough budget, but God is so good. No? Kailangan po natin mag-provide ng at least 140,000. At the time, meron lang po tayong 80,000. No? Pero God is so good. Ito po tayo ngayon. Amen. And hindi pa tayo masyadong nakaka-recover sa mga bagay ngayon. July, nung ito po ating building, ito pong ating lugar ay natransak. Parang may sumira ng mga gamit. Pero again, week before our church anniversary nangyari yun. But thank God, nakapag-celebrate tayo ng anniversary. Amen? Na puno-puno ng pasalamat, puno-puno ng pagkilala na ang Diyos po natin ay napakabuti. Kaya sarap kantahin ang dakilang katapatan, no? Parang habang kinakanta mo yun, parang talagang andoon sa iyong puso yung pag-iyak na gusto sabihin sa Lord, Lord, napakabuti mo, napakasarap mo magmahal. Maybe some of you nagkaroon ng karamdaman na parang tingin nyo ay ang hirap maka-recover, pero ito po kayo, palampakan niyo, Lord. Maybe meron sa inyo na nagkaroon ng pagkakautang na parang akala mo hindi ka na makakabayan, pero nakabayan ka. Palampakan niyo sa Lord. Nagkaroon kayo ng problemang relationship, akala mo hindi na maayos, pero naayos, palakpakan mo, Lord. Amen. So, ibig sabihin, napakabuti ng Panginoon. You know, ito po yung binigay sa atin ng Lord na message no, sa Rosh Hashanah, pero gusto pong balikan po. Kasi anuman mga na-experience ko lang sa life natin, pero kapag tayo po ay faithful at talagang tayo po ay tumutupad sa kalooban ng Panginoon, ito po yung message niya, no? Sabi niya dyan, I know your deeds. See, I have placed before you an open door that no one can shut. I know that you have little strength, yet you have kept my word and have not denied my name. So, ang dahilan pala kung bakit tayo nakaka-recover because alam ng Lord yung mga ginagawa natin. Kahit na medyo mahirap na sumikap tayong gawin pa rin yung part natin sa Lord. Minsan, alam ko, iba sa inyo, struggle sa pamasahe, pagpunta ng church, pero ito po kayo. Ibig sabihin, nakita ng Lord yung ginagawa nyo, and ang Lord may reward na kasama yan. Amen. Sabi doon, I have placed before you an open door. Come on. Kaya nakaka-excite po sa next year, lalo na yung word na bibigyan ng Lord sa atin. Sino po dito, naranasan niyo po yung word this year? Yung tatanin po ako nito. Yung mga nakalisin magtatanin ko, yung nagkainin po kayo. Woo! Amen.
you have little strength, yet you have kept my word and have not denied my name. Balikan mo lang po na mabilisan yung Rosh Hashanah. Tayo po ay nasa Jewish New Year. Tayo po ay papasok sa ating New Year. Pero actually, yung Jewish New Year ay nakapasok na po tayo. Nakatawagin ay the head of the year 5784. Last year, 5783. Yung 5784 ay the year of many doors. No? Yung 5784 is the year of many doors. No? Ang vision po dito, listen carefully kasi para ma-embrace niyo po yung napakaganda ng word ng Lord. You stand at the threshold of a new year and a new era. Jesus stands smiling by this prophetic door, inviting you to come closer. Sino po dito yung, ramdam niya yung, halimbawa may pupuntahan kayo, tapos yung pupuntahan niyo, alam mo may blessing na bibigay, tapos nasa may pintuan siya, sinasalubong kayo nakangiti pa. Ano paramdam? Doble yung blessing. Diba? Yung alam mo, yung magbibigay na yon, inihanda niya, and talagang yun ay inihanda niya para sa'yo. Amen. So, yun pinakikita. The Lord is removing. Ito maganda rito. Si Lord din magtatanggal ng mga maaaring hahadlang. The Lord is removing hindrances and blockages that have kept us from experiencing the fullness of His Spirit. Nahirapan tayo, pero si Lord tutulungan tayo tanggalin yung mga harang na yan. Pero kailangan natin gawin, magkaroon tayo ng longing, ng malalim na longing sa intimacy para sa Kanya. No? He longs for deep intimacy which is of us. Ang kailangan po natin, palalimin po natin intimacy natin kay Lord. Siya mas malaki ang gagawin. Ang gagawin lang po natin, connect tayo mabuti sa Lord. Babad tayo kay Lord, magpakalalim tayo kay Lord. Allow Him to shake away anything stagnant. Yung mga bagay na stagnant sa life natin, hayaan natin yun ng Lord yan para buhayin. Amen! Halimbawa, medyo na natulog ng konti spiritual life mo, hayaan mo si Lord yun yan. Yung passion mo sa paglilingkod, yung ministry mo, hayaan mo si Lord. Nag-yugin ka, after that, balik ng Lord yung matinding passion. And be willing to let go of all wineskins to receive the new wine He's pouring out. So God has opened 5784 as a year of divine reset. Come on, divine reset and restoration. Ito po, na-restore tayo ng Lord. And kung may mga bagay na i-reset pa ng Lord, i-reset niya yan. Parang tingin mo, parang yung journey ko parang hindi maganda, i-reset ng Lord yan. Doon sa magandang plano niya. I-restore ng Lord yung magandang plano niya sa buhay mo na hindi nangyari because sa maraming bagay. Pero kamalungkot kasi i-release ng Lord yan. Ibabalik ka ng Lord sa magandang plano niya. Walk through the door into a deep relationship with Him and watch that transformation unfold. Yan. Now, dito sa Hebrews chapter 4 verse 12, kaya sinasabi natin, listen carefully kasi yung word ng Lord, sabi niya, for the word of God is sharper than any double-edged sword. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Yung word na two-edged in Greek is distomos, having two mouths. Yung patalim na may magkabila ang talim. Talagang pag sinaksa ka, talagang tapos talagang wala kang yan, wala kang ligtas yan. Okay. So, kaya po, isang bagay lang po na dapat natin gawin sa pagpasok ng bagong taon, learn to say Amen. Sabihin nga po, Amen. 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 Ano ba mga ibig sabihin Amen? Pagsang-ayon. Sumasang-ayon ka sa gustong sabihin ng Lord sa iyo. Sumasang-ayon ka sa gusto ng Lord na ibigay ng promise, no? Sabi niya, for all the promises of God, find your eyes in Him. That is why it is through Him that we utter our amen to God for His glory. Okay? The word is double-edged. One side, God says yes. On the other side, you say amen. Si Lord, magsasabi sa yes. Ikaw naman sabihin mo ay amen. Amen. Diba? Sabi ng Lord, yes. Amen. Okay. Sabi niyan, God's yes releases His promise and your amen will activate it. So definitely, yung word na bibigay sa inyo ng Lord, o word na binibigay ng Lord sa atin, promise ng Lord, ibig sabihin, yes yun. Para i-activate yun, ano? Kailangan gawin.
mag-amen ka, sasangayin ka. Okay? Practicing ka natin. Nag-yes ang Lord. Yung amen na manipis, luminipis ang blessing, no? Dapat nakapalang amen natin. Okay. Kaya nga sa taon nito, salubungin natin ng bagong taon, say amen this new year! Come on! Woo! Amen! Ano ba yung amen na yan? Okay, ang amen, una, letter A, agree with God. Mag-agree kay God. Sabi nila, pagpapakain kita, anong dapat mo gawin? Mag-agree ka, Lord, amen. 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 Oh, may gagawin naman sa iyo, amen. May kinukulat na sila sa iyo, amen. So, ibig sabihin, mag-agree ka sa Kanya. Kasi tayo po talaga, iko-crossover ng Lord. Tayo po ay pa-crossover sa panibagong taon. And sa pag-crossover natin, huwag po tayong matakot. No? Halimbawa, sabi niya, it means to go from one place to another. It means transition time. Where you leave one place and then enter to another place or another year. Yan ang crossover. Okay. This is a year of a new heavenly perspective and divine wisdom being released over you. Kaya lalo po tayong magbabal sa word ng Lord. No? Lalo po nating bigyan halaga yung pagbabasa ng Padre sa pag-devotion because may reveal ang Lord na heavenly perspective and divine wisdom. So, meron kayong mga bagay na pwede matanggap sa Lord this year na hindi nyo natanggap dito 2023 na mga divine perspective and wisdom. Sabi na po, the Lord gives wisdom, out of His mouth come knowledge and vision. Nag-get po ba natin? We are in 578 for Jewish New Year. The number 8 marks a season of receiving vision and discernment from God's throne room. Okay. So, ask Him for fresh eyes. Ang kailangan pa rin, Lord, patain mo nga po, i-activate mo nga po yung aking spiritual eyes to see yung mga bagay na hindi ko nakikita pero nakikita niyo para sa akin. Para po lalo ako ma-excite. And be ready to think outside the limitations of your current understanding. Yan, bitaw tayo sa limit na yan. Kaya natin sila magbigay ng matinding wisdom, no? So get ready to receive download of God's supernatural perspective and wisdom. Kaya kailangan, bukas may puso mo, yung mind mo sa salita niya, sa mga pangako niya, sa mga mensahe niya. You will operate with increased authority as heaven's outlook becomes your default point of view. Itong taong ito, tayo magiging talagang dikit-dikit kay Lord, babat kay Lord, makikita mo, meron ka additional authority from Him. Yung pagsalita mo, pati panalangin mo, baka meron kang kakilalang nagpa-pray sa'yo, may sakit, pwede siyang gumaling. Kasi yung authority ng Lord, bakit hindi mo ma-receive? Pwede kang naging ng Lord to release blessing and miracles sa kapwa mo, favor. No? So, kaya itong taong ito, dapat ma-feel tayo ng mga tao kasi yung another authority, extra authority bibigay sa ng Lord. Those who have continued to seek God despite their circumstances will be openly rewarded. Kaya po mga kapatid, kung tayo man may pinagdadaanan, sabi diyan, those who have continued to seek God despite their circumstances. Kasi hindi naman po talaga nawawala yung mga negative o mga bagay na mga problems na yan. Pero sa kabila niyan tayo nagpapatuloy, sabi doon, will be openly rewarded. Amen. Ang boss mo, pag nakita mo sumikap ka, kahit mahirap, nire-rewardan ka. Kung ikaw ay kasambahay, pag nakita ikaw ay talaga matindi sa bisyo mo, binibigyan ka ng bonus. So, ibig sabihin, kung si Lord lalo kapag natuwa sa iyo, mas matindi magbigay ng bonus sa Lord. No? So, kailangan mag-agree po tayo kay God. Amen? Number 2, letter M, move with God. Yan, move with God. Ito yung 2024, maraming bagay na pwedeng mangyari, pero kailangan po mag-move tayo with God. So let's forget about ourselves. Kailangan mag-move tayo with God. Kalimutan na natin yung kumilos tayo mag-isa, na ang dulo po nun ay kapahamakan. Ang dulo po nun ay kabiguan. Ngayon po, kumilos po tayo, move with God. Lagi natin kaakbayan, Lord, lagi natin
sinabi, Lord, samahan mo lagi sa aking gagawin. Saan ka mapupunta, Lord, samahan niyo po ako. Ayoko kumilos, ayoko gumalaw by my own. Lord, please help me. Samahan mo ako. Lord, gusto ko maranasan, sinabi mo, I will never leave you nor forsake you. So kaya nga, don't allow what is behind you to hinder what is before you. Okay? Don't allow what is behind you to hinder what is before you. Okay, kalimutan na po natin nakaraan. Kalimutan na po natin nakaraan. Sabi nga sa amin, kalimutan mo na ang nakaraan. Kaya na po tayo magagawa din natin mababalik. Yung kilay mo nilaglag, wala nang mangyayari dyan. Move on ka na. Yung mga bagay na wala na noon, move on na po tayo. Nung ating pong Christmas party, although di tayo makamove on, kasi ngayon pala nyo nakita yung mga picture nyo. Hindi ko alam po sa picture nyo iba kayo natutuwa o sa picture nyo kayo natutuwa. Napanood yung performance nyo? Saan kayo natawa? Sa iba o sa sarili nyo? Yung totoo. Sa sarili mo na, di ba? Oo, tapos nilipat sila sa kasabi mo, di ba? Oo. Yung mga umigat, ano naramdaman nyo pinanood yung picture nyo? Ay, yung performance nyo? Natawa kayo, bakit natawa? Hindi, ang galing nyo, kaya may natuwa. Dahil ang galing nyo, di ba? Yung friends, ano naramdaman nyo pinanood yung picture nyo? Si Bradley Manny, batang-bata to, di ba? Mga panahon ng inakabulak yung natin niya, di ba? Oh, yung mga yun. Oh, si Drake, performance level. Kahit hindi na matanggal yung kanyang glow stick, tuloy. The show must go on. Oh, di ba? Ako hindi na ako makukupan. Inabes ko ulit yung performance nyo. Lalo yung mga first time ko nakita, nagaling, no? Mga taga-gentry, palakpakan nyo ako sa inyo. Yung mga winners, no, talagang mukha talaga ng bata. Magaling sila lahat. Hindi lang nagkakamali talaga ako eh. Dahil bata kayo, parang hindi kayo nagkakamali, pero ito pa nagkakamali kayo. Dinala lang sa projection, no? So, galing. Yung pong young professional. Kita nyo, Professional. Kaya hindi mo hanapan ng perfecto yung gano'n sa'yo kasi young pa lang sila professional. Nag-dancer ng folk dance. Diba? Oh, eto. Yung mga males, yung mga misis, narinig ko sigaw nyo, pinipili kayo habang sumasaya yung mga mister nyo, di ba? Ang gagaling ng mga males. Di ba? So yung mga dancer po natin, wow! Oh, nagkakasabay na sila. Si Ali nakakasabay na no? Galing. So, and of course, our kids soul. Wow! Galing. So, may pang ginamit? Yung professional men, youth, di ba? Kita nyo, galing. Ang galing ng kanilang ang galing ng mga performance. Palakpakan yung mga sarili nyo. So, ibig sabihin, nung time ngayon, hindi po natin pinil yung mga nangyari. Tinanong po natin yung bagay na positibo na kasalukuyan. Ang saya-saya. Pati yung mga picture, yung ganun-ganon, wow. Yung pa lang, nag-enjoy na ako tingnan no? Yung pa ganun-ganon yun, di ba? Wow! Imagine mo, yung mga kababayan dito, may tinatago pala kayong mga matitindingan na, no? Nung tinapat sa inyo, talagang magaling mo. So, amen. And, ang sa pong bagay na kasarap tingnan doon, binabalikan ko, Lord, sabi ko, Lord, wow, napakabuti mo sa Diyos. Pero nakita ko po yung raffle po natin. Ulam po kasi kinakabahan kami, parang wala tayong mapaparapol at this year, parang medyo mabigat yung panahon. Pero, nung mismong event na, wow, ang titindi po. Kaya nga po sabi ko, sana masaya lang po tayo, no? Sana po wala pong mga nakaisip ng mga negative, no? Dinadaya ko yung raffle, wala naman po siguro, no? Kasi lahat naman po. Okay. Di po ba? So, ang ano lang po natin, laging target po natin, maging masaya lang po tayo. Amen? Masaya po tayo? Amen! Kung patabi mo, masaya na yan. Dagdagan ng konting saya, no? Okay. Okay, so expression. When we bring ourselves into alignment of what God is doing, we are able to trust the sword in that situation and set things happen.
Kaya kung lalo po tayong naka-align sa Kanya, lahat ng bagay sa buhay natin, i-ano niya yan i-reset niya, and gagawin niya in order. No? Kaya huwag mo tayong bibitiw. Yung pagsubok, nandyan lang yan, pero ang solusyon ng Lord, nandyan din yan. So, kaya po tayong magdamot sa ating sarili, makinig po na sa salita ng Panginoon. Sabi na iba, brainwash lang daw abutin mo sa pakikinig ng mga tulong sa simbahan. Tama sila, madalas dito lang hugasan ng maruming kaisipan. Okay lang na tamaan ka, kung ang dulo naman yan, tatama ka. Tama. Okay lang tamaan ka ng salita ng Panginoon kung ang dulo niyan ay tatama ka. Okay lang masirmanan ka ng mentor mo dahil ang gusto niya, matama ka. Isa magkatama ka. Tama. Masakit po talaga ang koreksyon. Kung ayaw masaktan, huwag kang pasaway. Diba? Ganun na naman yan Huwag kang gumawa ng mali para hindi ka masaway. Okay? So, kaya dapat, okay lang kahit pa ma-brain mo sa salita ng Panginoon. Ito, meron sa kwento, na-isip ko one time, pagkaroon sa ulitin po, no? Nakatulog si Pedro ng gabi sila nananalangin, kaya sa kalaunan ay pinagawa niya si Jesus. Bago i-deny ni Pedro si Jesus, siya po ay nakatulog. Nung panahon na nanalangin si Jesus. Pangalawa, nakatulog si Eutico sa bintana habang nagkakaroon ng gawain, saka nahulog mula sa ikatlong palapag. Merong gawain noon, pangangaral, natutulog si Eutico, ayun, nalaglag siya. Mula sa bintana, nahulog siya sa ikatlong palapag. Si Samson natutulog nang siya ay naputol ang buhok niya, na kung saan doon sa humuhugot ng lakas. No? Kaya kung ikaw ay lagi inaanto, o di kaya ay tinutulugan ng gawain, alam na this. Amen. Amen. Alam na this. So ang sagot, gising. Kaya kung yung passion mo, yung heart mo sa paglilingkod natutulog, sabihin mo sa sarili mo, gising. Kasi pwede ka malaglag, pwede kang maghulog, pwede kang mawalan ng lakas. Kaya sabihin sa katabi mo, alam na this. Amen. Sa mga kabataan, alam ko, magagaling sa mga games yan, no? Nagpapataas kayo ng character. Nilelevel na yung character nyo. Pero ito po, sabi, no? Hindi lang yung character mo sa games ang dapat i-level mo up mo. I-level up mo din yung character mo mismo. Ang taas ng level mo sa game, pero yung plato, hindi mo mahugasan. Ang galing mong tumira, ang galing mong bumaril sa game, pero yung ubod mo, di mo matiklop na ikaw mismo ang gumamit. Amen. Amen. Diba? Ikaw ang idol ng iba, pagdating sa pag-level sa game, lahat ng karakter, lahat ng mga nandun, kilala mo, pero alam mo ba saan nakalagay ng kutsara tinidor? Yan. Alam mo ba kung saan nakalagay? Yung underwear mo, nilaban ng nanay mo. Okay, huwag mo lang hanapin yung karakter na tatalo doon sa karakter ng kalaban. Dapat alam mo rin, gabanan yung karakter na mali sa'yo para maitama mo. Tama? Amen. Alam na this. Okay, so, then, letter E, engage with God. No? Agree with God, move with God, engage with God. Ngayon, kung hindi ka ba talaga total naka-engage kay God, bakit ma-engage ka? Lord, sa'yo, kapit busy, makikipag-kapit busy ako ni Lord. Sa'yo ako, Lord. You know why? A life apart from Christ is a life of disorder. Sino po dito, next experience ng 2023, nawala kayo ng ilang linggo sa gawain ng Panginoon? Anong pakiramdam? Ang bigat, ang lungkot, ang bilis ng tumapit sa iyo yung mga
mga anik-anik na mga negative attitude, character, pakiramdam, konting bagay na naiinis ka, naiinit ka, kumisi pasensya mo, no? Dinapuan ka ng selos, dinapuan ka ng mga inggit, dinapuan ka ng mga dumapong yan, no? Mga dumapong kasi laki ng kalabaw na problema, yan. Tapos ang feeling mo, lagi lang ibang tao mali, pero ikaw mismo may mali. Kasi nga, a life apart from Christ is a life of disorder. Kaya yung utak natin naging disorder. Pero ngayon natin naman na ulit, nagiging uli, nagkakaroon ulit ng order. Ngayon, lumalakas ka naman. Diba? Binibless ka ng Lord. Amen. So, kaya nyo, diba? Di ba napansin nung Christmas party, bakit ka binibless ng Lord? Kasi nga, nakita ng Lord na ito ka na uli. Amen. So sabi niya, pagpapalain ko ito, paparamdam ko sa kanya, wow, na ito yung pagmamahal ko sa kanya. So Ezekiel chapter 36 verse 26, and I will give you a new heart. Come on. And a new spirit I will put within you. And I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. And I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules. So gusto ng Lord, bigyan tayo ng bagong puso, bagong spirit. Hindi lang new year, kundi new heart and new spirit. New passion. Para pagpasok natin ng bagong taon, ang sarap natin sa pasukin ng bagong taon, na kahit may mga banta ng problema, hindi. With God, I can do all things. With God, sabi nga, kakayanin ko ito kasama ko, Lord. Diba? Sabi sa kanila, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil because God is with me. Amen. So yun dapat ang maging lakas po natin. Okay. So, do not delay obedience. Kaya mga kapatid, huwag po natin i-delay obedience. Huwag mo i-delay ang pagsunod mo. In James chapter 4 verse 17, so whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. Kaya kung alam mong tamang gawin yung gawin mo, lalo kung tigawin mo sa Panginoon gawin mo, huwag mo i-delay. Kasi si Lord naka-timing yan. Kaya pag hindi mo na i-timing, yung hindi ka na-timing sa gusto ng Panginoon, sumasablay. Kaya dapat, huwag po natin i-delay. Kapag tinapi ka ng Lord, yes Lord lang, amen lang. Okay? And ang Lord gagawa ng way para i-organize or yung bagay na dapat ayusin niya. In Psalms 119 verse 16, I will hurry without delay to obey your commands. Kasi marami po ganito, no? Dapat tanggalin natin ganitong klase spirit. Lord ka ng Lord, hindi mo naman sa sinusunod. Kasi ang Lord, ibig sabihin, master. Pag sinabing Lord, ibig sabihin, boss. Yan ang amo mo. Kaya, hindi lang po siya Savior natin, siya po ay Lord din natin, hindi lang po siya God, Lord din. Ibig sabihin, siya po ay dapat sinusunod. Amen. Amen? Kaya dapat, wag lang tayo Lord ng Lord, dapat may kasamang pagsunod para po siya ay malugod. Para ang blessing sa iyo ay sumugod. Di ba? Baka naman mahirapan pa kayo na rhyme na yun, di ba? Di ba? So, obedience brings blessing. Obedience brings blessing. If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land, but if you refuse and rebel, you shall be devoured by the sword, for the mouth of the Lord has spoken. And a year to show, ito po yung taon na natin natin patunayan sa mundo kay Lord at tayo pinutong Kristyano. Amen. And what a true Christian means. Kasi ang dami pa pong dapat makita nila kung ano po yung ino-offer ng Lord sa buhay ng sangkatauhan. And lastly, never doubt God. Amen. Never ever doubt God. Because our God ay ang makapangyarihang Diyos. Amen. Siya po ang makapangyarihang Diyos. Omniscient, omnipresent. Diba? Siya po ay Diyos noon, ngayon ang pakilang nagbabago. Siya ang ating Almighty God, Heavenly Father, Prince of Peace, Wonderful Counselor. So never doubt God.
ang kailangan po natin, maging bilib tayo sa Diyos. Sino po dito bilib kayo kay God? Naniniwala na kayo, Diyos makapangyarihan. Ang Diyos ay Diyos ng kapakalan. Ang Diyos hindi nung kakapaya. Ang Diyos lalo tayo nangingatan. Ang Diyos kapilang manggagapo. Ang Diyos ang magbibigay ng tamang direksyon. Dapat bilib tayo sa Kanya. No? In Matthew chapter 8, verse 25, dahil sa labi sa takot, si Jesus tinabing at tinising ng mga alagad, Panginoon, tulungan niyo kami. Lulubog tayo sa kanila. Parang yung kantang natutulog pa ang Diyos. Akala natin natutulog ang Diyos. Hindi. Nabi sa isip. Nandiyan siya. In verse 26, ngunit sinabi sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakalit lang yung pananampalataya. Umano siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon at bumuti ang panahon. Totoo lang po, no? Itong 2023, ang daming alon. Hinapil ko po yung testimony ito. Sabi ko, Lord, paano ba titigil ang alon ito? Sunod-sunod na eh. Damar dyan sa lumulusog. Wala bang pahinga? Nakakain-kain pa ng konti bilang ito na naman yung isang problema. No? Tapos ito na naman, bago dumating mga nakaka-recover ka ng konti, pinagdedektan yung pa. Diba? Impact, alam mo yung impact ng sakit kung makikita mo yung gano'n. Kaya lang, iba, hindi naiisip yung bagay na yun. Ang sakit-sakit na lang, tapos ulitin mo, parang, wow, di ba nakakapakali? Pero sabi ko, Lord, kayo na po bahala. Alam ko po, kaya niyong patigilin ang alon ng pagsubok, anumang pagsubok na may patigilin. Imagine niyo, pagbabalikan ko po ito eh. Hindi ko mapigil na hindi ko matakanluan na ikita ko yung kabuti ng Panginoon. Tuesday, nasira yung mga gamit natin. Monday. Tuesday. Wednesday, may prayer meeting. Kailangan pa rin natin mag-prayer meeting. Nakapag-prayer meeting tayo. Darating ang Sunday, mag-anniversary tayo. Lord, walang ganito, sila lahat, etc. Sa isang igla, hinupa ng Lord ng alon, nagkaroon ng kalmadong spirit, kalmadong alon, dahil nakikita lahat, ginawa dito, binigyan tayo ng pagkakataon ng Lord, i-express yung love natin sa church, sa pagkakaisa natin, na mabilis ang trabaho. Amen? Kasi sabi ko, bakit hindi ka natakot? Napakalit lang yung pananampalataya. Hindi mo maliit yung pera ang kailangan po natin nung tayo pinag-recover. Ang maliit, yung laki po nung amount na kailangan po natin, doon nasubok yung laki ng pananampalataya na Diyos. Hindi mo alam kung saan galing yung pera. I know, napakalimitado na naman pwede magawa natin dahil sa ating situation, finances, individually, as a family. Pero ang Lord, patok ng mga puso ng tagalabas para dalhin yung blessings sa ating dito. Ang SOB family natin, sa mga natin senior pastor, mga simbahan sa Pampanga, punta dito, nagbigay ng tulong, no? Of course, hindi exactly may bibigyan nila yung kailangan natin, but still, we really thank the Lord. Kasi nandoon yung sarap na maramdaman mo, hindi ka nag-iisang simbahan, may kapamilya ng simbahan, yung SOB family. Makikita-kita kami sa retreats, sabi nila, Pastor, pag kami nagkakaproblema sa inyo, kasi yung kami umuutod sa church mo, sa hindi na pinagdaanan nyo, titingin kami doon, babalikan namin ang karaan nyo, wow, kinaya nila, kakayanin namin ito. Amen? So, never doubt God. Kaya na dapat focus on the greatness of our God, not on the bigness of your problems. Focus on the greatness of our God, not on the bigness of your problems. So look at your obstacle as a divine setup. Yung nangyari po sa akin, divine setup eh. Amen.
Binabalikan ko yung mga picture po natin sa aking performance. Kasi kumakalat, kakunti na po tayo eh. Kakunti na po tayo. Kakunti na daw mga umaten dito, kaya huwag daw sila mag-cheers di sinasabihan. Nung tinignan yung picture, kakunti ba tayo? Hindi ka magkasa sa camera eh. Yung iba ka, hindi na nakita eh. Amen. Palakpakan mo sarili mo. Ito ka na. Focus on the greatness of our God, not on the bigness of your problems. Amen. So, gusto ko lang isingit ang opportunity ito at to welcome our VIPs. Sila po ay ating pong ikakasal this coming January 21. So, again, gusto ko lang i-welcome si Mario and nirap ako sa pangalan niya. Tin An, yan. Sila po ay ikakasal po natin, kaya advance congratulations, no? So, wow. Ito kami ng pre-marital counseling na parang, kaya medyo parang maputla ako, kaya in-English ko po yun. So, yan, na-English ko ako kaya medyo naputla ako ng konti, natawasan ako ng dugo. So, it's an honor, privilege once again, we're happy sa aming konting fellowship, sharing, nakakatuwa. So, welcome, brother, from ating kapatid from Taiwan, sa Taiwanese. So, then look at your obstacle as a divine setup designed by God to bring you to your place of significance and destiny. Yung problems, gagawin ko niya kanina eh. Parang divine setup, parang makita yung malaki ng Diyos, kabuti ng Diyos, no? And, pangalawa, respond to the storms of life. Responds right to the storms of life. Pag may pagsubok, huwag ka ano ba to, Lord? Tingin po tayo sa yung bagay, Lord. Ano ang gusto mong makita ng mensahe? Ano gusto mong pa-realize ko sa bagay nito? Ano yung message na gusto mong ipakita sa akin? Alam ko, Lord, after nito, may mas matinding bagay na gagawin ka. Respond right to the storms of life. Kasi kung tayo matitigil, halimbawa, nangyari po sa akin yun, kung naging attitude po natin, tumigil, wala po tayo dito. Ano po yung 2021, 2022? Kung hindi po right yung naging attitude natin sa storm na yun, wala na po kami pamilya dito. Di ba? Pero sabi natin, si Lord ang naglagay, si Lord mag-alis. Yung pinto ang binuksan ng Lord, nobody can shut it. Hindi tao kung tao sasanapod yan. Kung talaga hindi. Pero hindi po tayo. So, kaya nga dapat ang right po yung ating response, no? Halimbawa, dito po dito, ang plano nyo po this year, magdadiet again. Taon-taon ang inyong pong target sa buhay mag-diet. Yeah. For example, ito gumawa po siya ng plano. Ito yung plano niya. Breakfast, kakainin niya, yan lang, nice slices, wheat bread, and slice, one boiled egg, yan. Lunch, kakain sa 11 a.m., 1/2 cup white rice, wow. Snack niya, 3:30 shake lang, mga fruit shake, vegetable shake, yan. Dinner, 7 p.m., aagahan niya. Kakainin lang niya shake with half banana or apple, wow, di ba? Snack niya 9 p.m., 1 fruit or 1 serving nuts, manilang sa kanya. Ang matindi yung fitness snack, crispy pata lechon, sisig, wow! Wow! Eddie, wow! Yan. By the way, kung kayo po nag-iisip ng pang-diet, bibigyan ko po kayo ng napakagandang system ng pang-diet. Because sa 3rd week po ng January, fasting po tayo for 1 week. Last year, ang fasting po natin 21 days. Ngayon po, 7 days na lang. Yan. Gawin po natin yan
third week of January. Kasi, so usually after New Year, fasting na po tayo. Pero meron ako kasi tayo mga ilang event na, no? So pagkaanin mo na po natin. Pero pag uubusin, Pastor. Marami pa kasi uubusin ngayon eh. Mapapangis mga ibigay mo sa ating bahay. Hindi na ganyan sa atin dito. Ubusin natin yun dyan. Yan. So yung reklamo dito kasi. Kasi pag first week na January, ang dami pa naman ng rent. Wow! Oo. Apat na water, bottle. So, we have our fasting third week of, kasi binigyan po ng ating si Senior Pastor Pastor Malu, ang mga pastor na kayo ng bahala, kami na ang bahala ng schedule ng fasting. So, bibigyan ko rin po ng daan si Pastor kasi lagi nilang birthday niya ay fasting. So, bibigyan lang ng birthday. Okay? So, yung third week po, sorry po din sa mag-birthday, ng third week kasi hindi ko na po talaga magagawa ng paraan. Na lahat ng birthday, bigyan ko ng di ba? So, hindi na po tayo magkapag-fasting dahil every month meron may birthday. So, third week of January, we have our 7 days fasting, Daniel's fast. Which is means vegetable, fruits, yan. And, ito, yung parang mag-end na po tayo. 7 days, pero sana mas serious po tayo, mas discipline. Halimbawa, isa sa mga hindi mo kayang isang tabi yung mag-games, yung 7 days na no games. Yun. Yung hindi ka makatik na walang Facebook, sana i-fasting mo rin ang Facebook. Mag-messenger ka na lang muna, kasi messenger baka may message eh. Yung Facebook, namamarites ka lang doon eh. Huwag mo na yun, no? Kung talagang hindi ka makatiis sa media, i-fasting mo yun. Eh, Pastor, magko-close na po yung pinapag-close ng opera. Nauulit na sa YouTube ka na lang. Amen. Okay, so, okay po ba yun? Okay. Ito. Kaya iwasan po natin maging mareklamo this year. Why? Para yung blessing ng Lord, lalo natin ma-appreciate. Parang ganito. Sabi ng bata, itapon niya na nga itong remote, wala naman silbi, ayaw gumana. Sabi ng nanay, wala pa rin naman silbi, pero tinapon pa kita. Marian, you can interpret. Diba? Sabi doon, Ma, itapon mo itong remote na ito, wala naman silbi, ayaw gumana. Sabi nanay, bakit ikaw ba? Wala pa rin naman silbi, tinapon pa kita. So stop making reklamo. Parang ito, Lord! Hindi mo naman sinasagot pa nila ngayon ko. Sabi ni Lord, bakit? Sinasagot mo rin ba yung tawag ko sa'yo? Lord! Nakakalimutan mo na po yata ako. Sabi ni Lord, bakit? Naalala mo ba ako? Pag may problema ka lang, saka mo naaalala. It's a tie, sabi ni Lord. Eh di, it's a tie. Diba? Lord, ang dapat mo. Bakit? Kamusta yung ibig mo? It's a tie. What you sow is what you get. Kung gusto mo ng maraming blessing, pag-bless ka. I-bless mo si Lord, i-bless mo yung kapwa mo. Amen? Okay. Kaya nga, kung umaasa ka ng new thing, sarili mo na bigyan pansin. Kung umaasa ka ng new thing, sarili mo na ang bigyan pansin. So to end this message for New Year, nung midweek service last Wednesday, by the way, every last Wednesday, brothers and sisters in Christ, hindi po tayo live streaming. Kasi po, ito po ay ating intercessory night, more on prayer, singing and praying. Kasi ganun, wala pong, hindi po tayo maalangan sa ibang mga pray natin ng mga sensitive. So, close po ito, wala tayong online and live streaming. You can join if you're willing to help us in praying for our church, for family, for ating country, you can join. Pero ito po ay matindi ang mananalangin ko yan. So, marami pong mga vision na nangyari doon. And, tinapos
kinabukasan, ito po yung word message na kita ko po. Gusto ko i-share sa inyo. The devil overplayed his hand in his attack against your life. He thought he could kill, steal, and destroy, but all he did was get you to a place where you began striking the ground for your deliverance. Ang ginawa ng kaaway, gusto ka nang patayin. Yung momentum mo, yung faith mo, yung security mo. Ang ginawa ng kaaway, gusto ka ibagsak. Pero ang Lord, ginawa niya, sa pagbagsak mo, yun ang ginawa niya para tumugod ka. At pukpukin mo yung lupa para maramdaman mo, Lord, hopeless ako, I need your help. Desperation for breakthrough led you to your knees and God beat you there. Sino po na-expression, nalunod kayo sa problema, pero doon nyo na-enjoy yung presence ng Lord, yung pakipag-usap sa Lord. Lumuluha ka. I remember, saan ba yun? Ganoon kami ng sharing. Isa GMA last Tuesday. Hapon po, naging service natin GMA. Meron po sa kalaki doon na testimony. Hindi na pigilan umiyak. Sabi niya, ito po yung nakakamiss kay Lord, yung bakit umiyak eh. Umiyak siya. Ito po yung nakakamiss kay Lord, yung umiyak ako. Lalaki po yun. So ito mga natin, no? God made you in your weakness, you encounter His strength. Now, it's time for recompense. The wounds of this season are becoming the weapons for a new season. The purpose of affliction is going to reveal the glory of God in your life. Yung feeling nyo ba parang inapoy ka ng problema, pero merong nililig ng Lord yung glory na sa buhay mo. What once was a valley of trouble will become a door of hope. The crushing may not have felt falling, but the suffering was producing glory. God wouldn't have allowed the pain without allowing something you to be burdened on. Pagkas natin kamay nagka-problema, pagkas natin kamay nagka-problema na ito, come on, ang gusto sabihin ng Lord, nagkaroon ka ng problema kasi may papanganak siyang mga blessing sa buhay mo. God would have allowed the pain without allowing something new to be birthed. Then, you are about to have an encounter with the Holy One that will make you what you carry with anticipation. I hear the Lord saying, you are stepping into a season of vindication. Wow! I-vindicate the Lord. Every enemy that tries to destroy you will watch as God destroys it. Allow me na dagdagan mo ng konting oras, no? Explain ko sa inyo ito. Sabi doon, every enemy that tries to destroy you will watch as God destroys it. Ang kaaway po ginawa mo na yan eh. Yung demonyo. Yung tao po na, yung demonyo lang yan. Kaya nagagamit ka para awayin ka. Pero ang totoo nun, yung demonyo kaaway natin. Tama. Pero ito maganda. Habang yung kaaway, kung ikaw ay pinipilit na destroy, ito gagawin ng Lord. Sa gitna ng kanyang planong ginagawa, si Lord naman pinaghahandaan ng pagpapala. Habang ginagawa niya yan, pinapahiya lang niya ang kaaway mo, at pinapakita niya, ibinibless ka. Come on! Come on! Come on! It's time for the song. And God, you have been in hiding long enough. Maybe some of you nagtago mga tagal na panahon. Parang di mo nakita sa sarili mo, hindi mo nakita yung ganda ng dahil sa mga problem. Take note of this. You have been in hiding long enough, but it's time for our songs from the cave to be the anthem of the comeback. Ibabalik ka ng Lord! Ibabalik ka ng Lord! Ibabalik ka ng Lord! Now, let the shout that was produced in the wilderness be the sound that rends the heavens. Where there has been devastation, God is bringing redemption.
crown, there is holy work to be done. Come on. The promises of God are yes and amen in Christ Jesus. Again, ano po sige? Let's say, amen. Agree with God, hope with God, engage with God, and never doubt God. Amen. Lord, at tayo mo. have everlasting life. We have the bread of victory because
sa suga, sa stripe ni Jesus, sabi niya, tayo po ay gagaling. So as we accept the bread, let's accept the bread of victory because through Christ we have the victory. Come on. And now the drink, symbol of God, Jesus' blood, pour out for us, para tayo ay gumaling, tayo po ay mapatawad, tayo po ay muli dinisin ng Lord, ibalik sa kanyang magandang wangis. So let's receive the victory, drink from the Lord. In Jesus' name, Amen. Now, sa ating pagpasok ng New Year, ating po inalala yung ginawa ng Panginoon, yung katagumpayan. Now, again, let's celebrate! Come on! Pwede po bang itaas po natin ang ating mga kamay bilang tandaan ng ating humbleness? Nung time po na bago makatawid ang mga Israelites, sabi ni Moses, tinuruan kayo ng Lord for humbleness. Kaya ngayon, itatawid namin kayo ng Lord sa another season. So this season, we are going to show humbleness kay Lord. Tayo pong manalangin, Panginoon, salamat sa 2023 na hindi po kayo nagkulang. Unang-una sa inyong simbahan. Pangalawa sa amin, Lord, personally at sa aming pamilya. Salamat, Lord, dahil ngayong year, ngayong araw po na to, Panginoon, i-claim po namin, Panginoon, ang katagumpayan. I-claim po namin, Panginoon, ang inyong mensahe, God, that whenever you say yes, we are going to say amen, God. And we are going to say amen today. Right at this moment, Panginoon, we are going to claim and we are going to say amen, Panginoon, sa lahat ng inyong mga pangako at sa inyong pagsama pa sa amin sa sunod pang journey. Yeah, Lord, sa umaga po ito, sa inyo pong kapurihan, sa inyo po ang lahat ng glory, Panginoon, dahil kayo lamang ang dapat maitaas sa buhay po namin. Salamat, Lord, kung samantalang sa pangalan ni Jesus. Amen. Continue raising your hands. Make His face shine upon you.
the Lord bless you and keep you. Make His face to shine upon you and give you peace, more favors, more blessing, more assurance, breakthrough, new heart, new spirit from the Lord. In Jesus'